Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Jefferson San Agustin. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa dagat ng dugo, ang gintong liwanag ay kumikinang ng maliwanag, at isang figure ng tao na ang buong katawan ay nagniningning na ng gininto ang liwanag ay tahimik na nakaupo sa dagat ng dugo. Napapikit siya ng bahagya at bahagyang nakatikom ang bibig. Ang kanyang gininto ang balat ay kasing kinis at pinong tulad ng sa isang sanggol, ngunit sa parehong oras, mayroon itong tiyaga na pag-aari ng isang matanda. Ito ay lubhang abnormal, kahit na napakasalungat, ngunit nangyayari na walang contradiction sa katawan na ito, sila ay umiiral sa parehong oras. Bukod pa rito, pagkatapos mabanyagan ng gintong liwanag na ito, ang mga tampok ng mukha sa figure ay naging lubhang malinaw. With a resolute face and regular facial features, kahit nakapikit ang mga mata ay napakagwapo pa rin. Kung ang isang taong pamilyar kay Han Sanchen ay nandito sa oras na ito, siguradong makikilala niya sa isang sulyap na ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi si Han Sanchen. Bagamat sa mga tuntunin ng hitsura, si Han Sanchen ay bahagyang naiiba sa oras na ito kaysa sa dati, ngunit sa pangkalahatan, siya pa rin ang parehong tao. Ang ilan sa mga pagkakaiba ay dahil lang nandoon pa rin ang gininto ang liwanag, at iba pa rin ang ilang mga gilid at sulok, sa isang kumpletong interpretasyon. Gayunpaman, sa pangkalahatan, siya ay halos 70% na katulad ng Han Sanchen. Phew! Sa sumunod na segundo, may ilang tunog ng tubig, at ilang lalaking nakaitim ang sumugod mula sa ibabaw ng dagat ng dugo, patungo sa katawan ni Han Sanchen. Habang papasok sila sa tubig, mas malinaw na nakikita nila ang mga bagay sa ilalim ng tubig pagkatapos na makibagay sa tanawin sa dagwang tubig. Halos hindi nila makita ng malinaw kung ano ang kumikinang na ginto sa di kalayuan, ito ay walang iba kundi isang buhay na figure ng tao. Ilang tao ang tumanggo sa isa't isa at sumugod patungo sa Han Sanchen sa susunod na segundo. Sa ilang saglit, ilang tao ang ganap na napalibutan ng Han Sanchen. Saglit, medyo nagulat din sila na may nagtatago talaga sa dagat na ito ng dugo. Bukod dito, ang anyo nitong figure ng tao ay halos kapareho ng kay Han Sanchen. Nagkatinginan ang ilang lalaking nakaitim, at pagkatapos ay gumawa sila ng kilos sa isa't isa, sa sumunod na segundo, nang walang pakialam sa anumang bagay, maraming tao ang dumiretso patungo sa Han Sanchen at pinatay siya, na parang gusto nilang gamitin ang kanilang pinagsamang pagsisikap na patayin si Han Sanchen. Diretsong durog-durog ang katawan niya. Papalapit na, nang makitang palapit ng palapit ang ilang tao, palapit ng palapit ang espada sa kanyang kamay kay Han Sanchen, nang tuluyan na niyang babasagin ang katawan ni Han Sanchen sa harapan niya, biglang nagmulat ng mata si Han Sanchen Chenmeng. Sa sandaling idilat ang kanyang mga mata, parang may bumukas sa gininto ang katawan, at isang gintong liwanag ang direktang bumaril. Ang gininto ang liwanag ay parang dalawang haligi ng liwanag, na lumalabas sa mga mata ni Han Sanchen at pagkatapos ay diretsyong bumaril sa kailaliman ng seabed. Tila sa sandaling ito, ang mga mata na ito ay maaaring direktang bumaril ng libu-libong metro, na direktang nakikita ang ilalim ng dagat ng dugo. Nahaharap sa biglaang pagbabago ng Han Sanchen, halatang hindi inaasahan ng mga lalaking nakaitim na mangyayari ang sitwasyong ito, gayunpaman, nagmamadali na sila sa puntong ito, at ngayon kailangan na nilang kumilos. Ang ilang tao ay maaari lamang mag-igting ng kanilang mga ngipin, at pagkatapos ay pabilisin at atakihin ang Han Sanchen, sinusubukang gamitin ang pamamaraang ito upang ganap na talunin si Han Sanchen bago makapag-react si Han Sanchen. Ngunit ang ideya ay maganda, ngunit ang katotohanan ay malupit, halos ilang tao na ang malapit ng magtagumpay, si Han Sanchen, na nakamulat na ng kanyang mga mata,
ay biglang naglabas ng malakas na enerhiya ng dugo mula sa kanyang katawan. Dahil may dagat ng dugo sa paligid, kahit na ang enerhiya ng dugo sa loob ay napakalakas na nakakaapekto, ito ay ganap na natatakpan ng dagat ng dugo, na sumasakop sa katawan. Nagkaroon ng dagandong, tanging ang tunog lamang ang narinig ngunit walang anino ang nakita, at isang malakas na dagwang aura ang agad na nagpatalsik sa ilang itim na figure. Ilang mga tao ang lumipad ng ilang metro pabaligtad sa lugar, sinusubukang suportahan ang kanilang mga sarili, ngunit biglang nalaman na si Han Sanchen ay naging sobrang cute sa oras na ito. Parang Diyos na naglalabas ng gintong liwanag, hindi gumagalaw. Ngunit bukod sa gininto ang liwanag, mayroong napakapangangilabot na enerhiya ng dugo na gumagala sa paligid, mula sa malayo. Ito ay tila isang demonyo na may walang hangganang kapangyarihan ng mahika. Ang mga Diyos ay hindi nakakatakot, at ang mga demonyo ay hindi nakakatakot, ngunit ito ang ganitong uri ng bagay kung saan ang mga Diyos ay hindi mga Diyos at ang mga demonyo ay hindi mga demonyo ang pinaka nakakatakot. Sa pagitan ng langit at lupa, kung ano ang wala sa balanse, o kung ano ang nasa punto ng balanse, ay palaging ang kalabisan at kapansin-pansing pag-iral, kung minsan, syempre, ito ay lilito kahit nakakaiba. Ang gininto ang liwanag sa mga mata ni Han Sanchen ay biglang naglaho, ngunit sa sumunod na segundo, ang mga mata na iyon ay biglang nabalot ng pula ng dugo, na may malamig na tingin na nagparamdam sa mga tao ng takot at panlalamig sa unang tingin. At malinaw naman, ang huling direksyon ng mga titig na ito ay patungo sa kanila. Biglang ngumisi si Han Sanchen at malamig na ngumiti. Ilang tao ang natakot sa lugar. Bagamat ang utos na kanilang natanggap ay singilin at patayin si Han Sanchen, ang isang tingin lamang mula kay Han Sanchen ay maaaring hindi nila malay na gustong tumakas mula rito. Ito ang nakalulungkot na pakiramdam ng pang-aapi na dala ng isang tunay na mamamatay na sandata, at walang sino man ang hindi matatakot. Hindi ito ang dapat mong puntahan. Hindi ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ilang tao ang namutla sa takot, tumingin ka sa akin at tumingin ako sa iyo, saglit, walang nang ahas na gumalaw. Oo, ito ay bawat sentimo, kahit ipikit mo ang iyong mga mata, ito ay binibilang-bilang isang sentimos. Nagsisi na talaga sila ngayon, nanghihinayang kung bakit malas na pinadala sa ghost place na ito ang sugon ng itim na hangin. Willing talaga silang lumaban doon kahit papatayin sila pero mas mabuti na yon kaysa manatili dito at titigan ng demonyo. Mamatay. Galit na umungol si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo ay biglang gumalaw ang kanyang buong katawan, at dumiretso siya upang pumatay ng ilang tao. Ilang tao ang ganap na magkahiwalay na porma sayon, logically speaking, isang tao lang ang kaya ni Han Sanchen sa isang pag-atake kay Ding Tian, ngunit kakaiba, naramdaman ng lahat na naruroon na si Han Sanchen ay direktang papunta sa kanila. Ito ay napakakaiba, paano pumunta ang isang tao sa iba't ibang direksyon sa parehong oras. Gayunpaman, ang lahat ay napakalinaw at sigurado na ito ay hindi kanilang ilusyon, ngunit isang katotohanan. Mahirap na katotohanan. Ilang tao ang subconsciously na gustong tumakbo, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila mabigyan ng pagkakataon ni Han Sanchen. Swish, brush, brush. Sila mismo, na nasa gitna ng dugo, ay hindi man lang napagtanto kung ano ang nangyayari sa isang kisap mata, ngunit naramdaman nila ang isang nakakatakot at malakas na puwersa na biglang dumaan sa kanilang mga lalamunan. Sa susunod na segundo, nanlaki ang kanilang mga mata, at mahirap. Isipin na ang kanilang buhay ay natapos na sa sandaling ito. Poof! Ilang figure ang direktang sumabog sa dagat ng dugo, ang ilan ay naging blood mist at sumanib sa blood sea, ang ilan ay naging plasma at meat paste, lumipat sila kasama ang dagat ng dugo sa dagat ng dugo at dahan-daang lumubog sa ilalim, pumunta ka. Ngunit ito ay mga pagpapalagay lamang sa isang sandali, habang gumagalaw si Han Sanchen, lahat ng mga bagay na ito ay masunuring nagbago ng kanilang landas, nahulog sa mga kamay ni Han Sanchen, at ganap na sinipsip ng mga kamay ni Han Sanchen. Saglit lang, ilang tao na kanina lang maayos ang naging usok at pumasok sa katawan ni Han Sanchen. Malamig na sumulyap si Han Sanchen sa tuktok ng blood sea, kitang-kita niya na may dalawang itim na figure na nag-aaway ng matindi sa itaas, ilang iba pang maliliit na itim na figure ang patuloy na nanliligalig at umaatake sa proseso. Mapang-asar na ngumiti si Han Sanchen, ang kanyang mga mata ay naging napakasama.
Sa ibabaw ng dagat, agad ding napagtanto ng dalawang mabangis na itim na figure na nag-aaway na may mali, halos sabay na napaatras ang dalawang lalaki at napatigil sa pag-aaway. Pagkatapos, ang ninuno ay nagwagayway din ng kanyang kamay, na direktang nagpatigil sa mga taong sinusubukang ipagpatuloy ang pag-atake. Halatang may napansin silang mali. Ang susi sa kung ano ang mali ay hindi ito nagmumula sa ibang mga lugar, ito ay nagmula lamang sa katotohanan na ang kapaligiran sa paligid ay naging lubhang kakaiba. Nararamdaman mo ba? Malamig na tumawa ang halimaw. Siyempre naramdaman ito ng ninuno, at ito ang kanyang dagat ng dugo, mas malinaw pa niya itong nararamdaman kaysa sa halimaw. Ito ay napakalakas at masama, sa isang tiyak na lawak, ito ay hindi tulad ng isang bagay na maaaring ilabas ng isang langgam, sagot ng nuno. Ngumiti ang halimaw, oo, nilamon niya ang kapangyarihan mo, ngayon, higanti na rin siya. Correction, hindi niya nilamon ang kapangyarihan ko, hinigop lang niya ang bahagi ng kapangyarihan ko, sa madaling salita, maaaring kaaway ko siya, ngunit maaaring hindi ko siya kaaway. Ang halimaw ay bihirang gumawa ng anumang rebuttal, dahil ang sinabi ng ninuno ay talagang tama. Ginamit ni Han Sanchen ang kapangyarihan ng gininto ang katawan upang balutin ang dagat ng dugo upang muling ayusin, gayunpaman, walang nakakaalam kung saan kinokontrol ang isip ni Han Sanchen pagkatapos ng reorganisasyon. Maaaring siya ang Diyos, at maaaring siya ang Diablo. Maaaring piliin niyang tulungan siyang makitungo sa ninuno, ngunit sa kabilang banda, maaari rin niyang tulungan ang ninuno na harapin ang kanyang sarili. Wow! Halos kasabay nito, isang malaking alon ang biglang sumabog mula sa dagat ng dugo, at isang gintong bagay ang biglang sumugod mula dito. Si Han Sanchen, nagmamadali siyang lumabas. Bang bang bang! Sa sandaling ang katawan ni Han Sanchen ay sumugod palabas, ang malaking lobo ng tubig ay bumangon, at ang mga nakapaligid na lugar ay sumabog ng husto dahil hindi nito nakayanan ang kanyang malaking presyon. Kasing lakas ng dalawang itim na anino, hindi nila namamalayan na iniunat ang kanilang mga kamay upang labanan, ngunit ang itim na hangin at ang iba pa ay walang ganitong kakayahan, sa serye ng mga pagsabog, sila ay direktang nagulat sa mga epekto at umatras ng ilang metro. Nabigla ang itim na hangin. Bagamat hindi maganda ang kanilang cultivation level, siguradong hindi sila mahina, nahaharap sa pagsabog na dulot ng dalawang itim na figure na kasing laki ng pag-atake sa isa't isa, halos hindi nila ito makayanan. Ngunit pagkatapos na harapin ang Hansang Qianchu ay wala silang lakas na makayanan ang resulta ng pagsabog. Maraming tao sa likod ng Heifeng ang binawian ng buhay sa lugar pagkatapos ng pagsabog, hindi man lang sila nagkaroon ng panahon para magpaalam sa mundo, ni wala silang panahon para subconsciously sumigaw ng ganoong kalunos-lunos na sigaw. Tulad ng pagdating nila sa mundong ito, tahimik silang dumating at umalis ng tahimik. Boom! Direktang lumipad palabas si Han Sanchen at tumayo sa gitna ng dalawang itim na anino sa hangin. Bagamat walang sinabi si Han Sanchen sa oras na ito, ni hindi niya sinalakay ang sinuman, ngunit tumayo lamang siya sa hangin, ngunit labis itong natakot sa maraming tao na hindi man lang sila ng ahas na huminga. Han Sanchen. Ang espesyal na sagong nakaputi ay tumingin kay Han Sanchen nang walang laman. Bagamat siya ay naniniwala sa simula na si Han Sanchen ay hindi madaling mamatay, ang mga ito ay palaging hula lamang. Nang makita niya si Han Sanchen na nakatayo doon sa totoong kahulugan, hindi lamang walang nangyari, ngunit nakatayo siya roon ng napakadamanero at puno ng masamang kapangyarihan, labis pa rin siyang nabigla sa kanyang puso. Minsan curious talaga siya sa ginagawa ni Han Sanchen, halatang nasa napakadelikadong sitwasyon siya sa bawat oras, ngunit ang taong ito ay maaaring magligtas ng araw at biglang maging napakalakas sa parehong oras. Inisip pa niya kung ito ba ay mga kalamidad para sa Han Sanchen, malinaw na binibigyan nila siya ng patuloy na pagtulong. This guy, I really don't know if he is a pervert or if he is really lucky, in the sea of blood, pwede ba siyang bigla na lang maging kasing powerful na parang ibang tao? May mga taong palaging magiging ganito, hindi pa kasi nila naranasan ang paghihirap ng iba, natural pagkatapos makita ang kaswitan ng iba, palagi silang maguguluhan at maguguluhan kung bakit nagagawa ito ng iba pero hindi nila kaya, sa ganitong paraan. Ang mga pagkakataon ng bawat isa ay talagang patas, ngunit ang ilang mga tao ay pilit na nagsisikap na sakupin ang mga ito, habang ang ilang mga tao ay nag-aalangan at natatakot, upang sa huli,
ang pagkakataong ito ay napalampas sa harap ng kanilang sariling mga mata. Tawag. Binuksan ni Han Sanchen ang duguan niyang mga mata at malamig na tumingin sa paligid. Mula sa kanyang paningin, hindi siya masyadong makakita, o sa madaling salita, lahat ng nakikita niya ay talagang pula ng dugo. Para sigurado, lahat ng nakita niya ay eksena lang mula sa impyerno. Han Sanchen, steady your mind. Malamig na sigaw ng halimaw. Siyempre alam niya ang kasalukuyang kalagayan ni Han Sanchen, at nagsalita siya sa tamang panahon, umaasang maibabalik si Han Sanchen sa realidad sa halip na mahumaling sa masamang kapangyarihan sa dagat ng dugo. Han Sanchen, huwag kang makinig sa kanya, ang dagat ng dugo ay walang hangganan, ngunit ang kapangyarihan ay walang hangganan. Pakinggan mo ang totoong boses sa iyong puso at pakiramdaman ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa dagat ng dugo, ikaw at ako lamang ang nangingibabaw sa mundong ito. Biglang lumingon si Han Sanchen at tumingin sa kanyang ninuno, ang dagat ng dugo ay walang hangganan, ang kapangyarihan ay walang hangganan, ikaw at ako lamang ang namumuno sa mundo. Nang matapos siyang magsalita ay dahan-daang lumapit ang katawan ni Han Sanchen sa nuno. Nang makita ito, bagamat walang ekspresyon ang halimaw, ang itim na anino na naging ito ay malinaw na may bahagyang pasulong na paggalaw, ang paggalaw na ito ay napakabanayad, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ng ninuno. Ano, dati, nagpapanik ka na ba? Napangiti ng bonggang-bongga ang nuno, alam niya na ang halimaw ay naghihintay para sa Han Sanchen bilang isang susing piraso ng chess, ngunit ngayon, ang susing piraso ng chess na ito ay nagtitipon patungo sa kanya, ang isa ay nawawala at ang isa ay umaangat, para sa kanya, tumatagilid na sa kanya ang balanse ng Yun na tagumpay. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!